Anyway, Senator Risa, ma'am, ayan, dito tayo sa extradition kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, abay, kayo po ay, dahil kayo ang nagsulong yan, siyempre natutuwa po kayo. At so ano ang magiging issue, ano ang dapat gawin, Senator Risa? Dapat bang ipa-extradite si Pastor Kibuloy sa Amerika o litisin muna dito sa Pilipinas? At tingin ko po, either sa dalawa ay dapat gawin. Dahil dito sa ating bansa at dun sa Estados Unidos, lumabas po sa investigasyon ng aming Senate Committee on Women na yun po yung aking isinagawa. Hindi naman po itong extradition request dahil US State Department yun. Pero sa aming pong investigasyon, lumabas po talaga marami-rami yung mga victim survivors nila na naglakas loob sabihin ang kanilang mapait na kwento, mapait na sinorvivan. And naalala ko, Lakay Deo at Miss Elaine, nung isa sa mga unang-unang investigasyon o hearing pa lamang namin kay Apollo Kibuloy, naitanong po namin yan sa DOJ noon. Paano pag ganung senaryo ang lumabas? Mauuna ba yung proseso dito sa atin o yung proseso dun sa ibang mga bansa? Opo. Ang sinabi po nila, kahit noon, either po, pwede pong magdesisyon ang gobyerno na tapusin muna ang proseso dito or unahin yung proseso sa isang bansa. Pero with the understanding na ibabalik rin dito at tatapusin ang proseso dito. So, nung lumabas nga po, after almost a year na ibinabalita na po yun. Nung lumabas yung balita kahapon, hinihiling na ng US State Department na i-extradite si Apollo Kibuloy sa kanila. Ayun, nasundan na po ng balita na inendorso naman ng DFA sa DOJ yung request na yun. So umuusad po yung proseso. At sa huli, tingin ko ay saan man siya ng biktima ng mga babae at menor de edad ay dapat pong managot. So, for you po, Senator Risa, ma'am, dapat po bang madaliin na itong pagpapa-extradition o extradite kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi nga po pagmamadali kung sakali, Miss Elaine, dahil maraming taon na ang pinagdusahan ng mga naging saksi namin dun sa hearings at maraming taon nilang hinintay na lumabas yung buong katotohanan at magkaroon sila ng hustisya. So kung ano po yung pace na makikita natin sa isang extradition process, palagay ko yun yung nasasaksihan natin ngayon. And sabi ko nga, panahon na, no? Dahil halos isang taon na natin nababalitaan yung ganyang posibilidad. At yun na nga, panahon na magkaroon ng hustisya ang mga victim survivors at managot sila sa kanilang ginawa sa mga babae at menor de edad na iyon. Senator Risa, alin po ang mas maraming complaint at yung mga nandito sa Pilipinas o yung pong nasa Amerika na doon nagsampa ng reklamo? Kailangan kong bilangin ulit, Lakay. Opo. Kung marami-rami dito and hindi ko pa nababasa yung extradition request kung nakasite po doon kung ilan lahat ng mga victim survivors sa US naman ang nire-representa nila, no, ng US State Department. Pero ibig sabihin, grabe, hindi lang natapos dito sa ating bansa yung ganyang klaseng mga krimen na inimbestiga namin sa aming komite, pero may dumulog din no sa gobyerno dun sa Estados Unidos na naging ganoon din yung kanilang mga karanasan doon. Alin po, ma'am, yung mas naunang nagreklamo, yung mga victims sa Amerika o yung mga victims dito sa Pilipinas? Kailangan ko ring i-check kung nauna ba dito sa atin dahil ilang taon na ang nakalilipas na nagsimulang magreklamo sa opisina ko yung mga victim survivors dito. Pero hindi ko pa matiyak kung mas maaga bang nagreklamo doon sa Estados Unidos dahil maalala po natin simultaneous naman yung pag-operate ni Apollo Kibuloy, no, ng kanyang organisasyon sa buong mundo. Senator, ma'am, kung halimbawa may extradite sa Amerika si Pastor Kibuloy at halimbawa nahatulan siya doon, paano po yun? Paano may babalik sa Pilipinas kung halimbawa makulong siya doon ng life imprisonment o kaya 20 years? After 20 years ba, saka natin ibabalik dito sa Pilipinas para litisin ulit o parusahan kung ano man ang maging verdict dito?
Siguro yun po yung hint ng DOJ nung yun ngang maagang hearing namin noon kay Apollo Kibuloy na pag-uusapan ng dalawang gobyerno ayon sa terms ng extradition treaty na meron tayo na namamagitan sa pagitan natin at ng Estados Unidos. At kumusta po yung mga victims, ma'am? Ayan, yung mga dumulog po sa inyo. Ayan, kumusta po ang estado nila? Well, sila po ay talagang patuloy na binubuo ulit yung kanilang mga buhay, whether yun po ay pagpapatuloy at pagtatapos ng kanilang pag-aaral or yung pagtatrabaho muli at pagbubuo muli ng kanilang family life pagkatapos nitong harrowing no, na mga karanasan. And I'm sure ito pong balita na may extradition request ang US State Department sa ating gobyerno ay isa na namang vindication po sa kanila na whether pinagdusahan nila ang kanilang pagiging victim survivor dito sa Pilipinas o dyan sa Estados Unidos na umaandar po ang proseso ng hustisya para sa kanila.